So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, ako talaga, sa totoo lang, nababahala po ako sa lungsod ng Caloocan. Especially dahil meron nga po tayong narinig na balita and I think kailangan tong i-verified mismo ni Mayor Along Malapitan kung may katotohanan na siya raw po di umano ay meron daw pong stage 3 cancer. So sa madaling sabi, nag-aagaw buhay na itong si Mayor Along Malapitan. Kung totoo man yung balitang nasagap natin. Hindi po yan chismis mga minamahal. Meron po tayong patunay na talaga nga namang mukhang may katotohanan nga. Di umano. Yung kumakalat na chika bumbum na siya daw po ay nag-aagaw buhay. Dahil daw po sa kakagamit di umano ng illegal na droga, di umano. Kasi alam nyo naman na nireveal noon ni former Senator Antonio Trillanes na na-rehab daw po itong si Mayor Along Malapitan. Pero yung punto natin dito, okay, sabihin man natin na totoo man yun or hindi. Pero gusto kong malaman ninyo, mga minamahal, at gusto kong mapatunayan sa atin ni Mayor Along Malapitan na siya ay healthy. Diba? Kasi tumatakbo siyang kandidato, alkalde ng lungsod ng Caloocan. Gusto kong patunayan niya sa atin mismo na siya ay healthy na tao. Kasi makikita niyo mga minamahal, lagi na lang pong naka-cap. Papansin niyo? Lagi na lang pong nakasombrelo. Ito pa, hindi lang yan mga minamahal po, ulit-ulit na lamang po. Yan o, bagong post yan. Ulit-ulit na lamang po mga minamahal na naka-cap. Itong si Mayor Along Malapitan. Ngayon, ang tanong ko, ito, laging nakasombrero. Ito pa, may papakita pa ako sa inyo. Yan. 'Di ba? So, ang sabi, kuno, mga minamahal, ay napapanot na nga yung kanyang bunbunan. To the point na parang nalalagas na yung kanyang buhok. So, ngayon, ang chismis, siya daw po ay merong stage 3 cancer. Ngayon, kung merong sakit, itong si Mayor Along Malapitan, kawawa naman yung lungsod mo. 'Di ba? Huwag ka nang maging pabigat. Pwede ka namang magpahinga eh. 'Di ba? Hindi naman threat si former Senator Antonio Trillanes kasi pares lang naman kayo ng layunin. Kung yung layunin mo ay pares kay Trillanes na good governance, hindi political dynasty. 'Di ba, mga minamahal? Yung punto ko lang kasi gusto ko ikaw mismo yung mag-confirm sa amin. Kasi syempre, karapatan ng mga taxpayer, karapatan ng taong bayan na tanungin, 'di ba? Ikaw mismo. Syempre nagsisilbi kang alkalde ng lungsod. Syempre, maaapektuhan yung pamamahala mo kung ikaw ay merong sakit. Hindi naman pwede na asahan mo yung vice mayor mo or yung mga konsehal mo. Syempre, ikaw yung elected eh. At tumatakbo ka din ngayon. Ngayon, yung punto natin, dahil tumatakbo ka, tapos nakikita namin, may naririnig kaming balita na ikaw daw po ay merong stage 3 cancer, di umano, dahil sa kagagamit ng illegal na droga, di umano, di ba? Abay, patunayan mo na lang sa amin yung ipinupukol na allegation sa'yo kung totoo man na ikaw ay mayroong stage 3 cancer. Kami po ay nagtatanong lamang, totoo ba na ikaw ay isang drug addict? Kasi according kay Senator Antonio Trillanes, ikaw daw po ay nagpa-rehab. So meaning mga minamahal, kapag ikaw ay nagpa-rehab, na-involve ka sa usaping droga. Mamaya, ipaparinig natin sa inyo yung sinabi ni former Senator Antonio Trillanes. At napansin ko mga minamahal, sa bayan ng Caloocan, medyo nakakatakot. Kasi kung matatandaan ninyo, yan chinap-chap. Mga minamahal, chinap-chap ng isang tattoo artist. 'Di ba? Itong bakla. Nakakatakot. At kung isi-search din ninyo, mga minamahal, sunod-sunod yung mga natitimbog na droga diyan sa Caloocan. Wala nang improvement, mga minamahal, yung Caloocan eh. To the point na yung mga kalsada, 'di ba? Lubak-lubak, nabibehind na yung Caloocan. So, bakit naman ganon? 'Di ba? Kung gusto mong pagsilbihan yung taong bayan, dapat sana nakikita namin yung improvement. Tapos, mapapansin din ninyo, mga minamahal, nung Pasko,
Ano yung nangyari? Ano yung pinamigay ni Mayor Along Malapitan? Kung sa kanya man yun ang galing. Kasi madami nagpicture eh. Isang bigas tapos isang tamban. Bakit yung Caloocan ganon? 'Di ba? Samantalang yung Pasay, Pasig, Manila, 'di ba? Sososyalin, mamahalin, talagang nakaano sa puso, 'di ba? Nakakataba ng puso yung mga handog. Pero yung doon sa Caloocan, tamban, tapos bigas. Wala namang problema, pero hindi naman deserve ata ng mga taga-Caloocan na tamban lang yung ibigay sa kanila. At ito yung malala, mga minamahal. Ang hilig gumawa ng kampo ni Along Malapitan ng mga fake news. O, kagaya nito. Pansinin ninyo? Kita ninyo yan, mga minamahal? Yung mga strategic move nila na para pamukain na sila ay malakas. Diba? O, to the point na si Along Malapitan daw ay nakakuha ng 86%. Talaga ba? 86%? Samantalang si Trillanes, 10%? How sure it is, mga minamahal? Ilang percent? Kasi nung sinerch ko, yung ACE Survey Incorporation, walang lumalabas na survey firm na ganun. So, malinaw na ito ay distab effort para yurakin ang imahe ni former Senator Antonio Trillanes. Ngayon, going back dito nga po sa ating topic, mga minamahal, Mayor Along, pakisagot naman, may sakit ka ba o wala? Kung wala, ipakita mo yung medical certificate mo na healthy ka kasi ang sabi di umano, yung sakit mo ay epekto na daw po yan ng kagagamit mo di umano ha ng ipinagbabawal na gamot. Kung totoo man, ang tanong, gumagamit ka ba ng ipinagbabawal na gamot kaya ka na-rehab? Kasi ito yung sinabi ni Trillanes, former Sen. Trillanes. Nagpawat sa bangayang politika mga kandidato dyan sa pagka-alkalde sa Caloocan City. Lalo't may bagong patupsada o pasabog na revelasyon si former Senator Antonio Trillanes sa kalaban nito si incumbent Mayor Along Malapitan. Sa detalye na eksklusibong panayam kay Trillanes, narito muli si Chart Balagta. Sa gitna ng panayam hinggil sa gagawing pagbabago sa Caloocan City, sakaling palaring manalo sa mayoral race ay naibuking ni dating Senator Antonio Sonny Trillanes IV ang umano'y pagpaparehab noon nang ngayon ay alkalde ng lungsod na si Mayor Dale Gonzalo Along Malapitan dahil umano sa paggamit nito ng ipinagbabawal na gamot. Tignan po natin yung datos ng PIDEA. Caloocan talaga yung naging pugad. At in fact, doon sa war on drugs ni Duterte, Caloocan na may pinakamaraming pinatay dyan. At yun na nga, sila yung namamahala sa Caloocan, hinayaan nilang pagpapatayin yung mga taga-Caloocan. Yung mga addict dyan, pwede ho nilang i-rehab eh. In fact, alam dapat yan ni Mayor Along kasi siya mismo ay nag-rehab siya. Alam niya yan, nagpa-rehab siya at sana nagbagong buhay niya, naging productive siya. So alam niya dapat yon. Nasambit niya ito, ha? Okay. So, yung mga addict dyan, kasi ikaw ay dating nagparehab, dapat nararamdaman mo yan. Kaso bakit yung lungsod ninyo, yung maraming namatay? 'Di ba? Ngayon, dahil binabalikan ng panahon, itong si Mayor Along, kung totoo man, 'di ba, na ikaw ay na-rehab according kay Trillanes at gumagamit ka ng pinagbabawal na gamot, dahil ngayon, ikaw ay sinusumpong na ng sakit, stage 3 cancer, kung totoo man, patunayan mo na lang sana sa amin na ikaw ay isang healthy na tao. Kasi sunod-sunod yung mga nakikita namin picture na wala kang sombrero. Diba? Nakakabahala yun. Na yung alkalde ninyo, may sakit na nga, dati pang addict di umano. At nagparehab. Kung matatandaan nga din ninyo, kung ikukumpara nyo yung credential ni Trillanes at ni Along Malapitan, sobrang layo. Alam nyo kung bakit, mga minamahal? Si Along na-kick out. Si Trillanes hindi. Diba? Madaming napagawang batas si Trillanes nung siya ay isang senador ng bansang Pilipinas. Most productive senator. Diba? Nung siya ay isang senador ng bansang Pilipinas. Well, itong si Along Malapitan is product of the political dynasty. Tingnan nyo naman, yung record. Ang tanong, taga-Caloocan nga ba talaga? Itong si Along Malapitan. Kasi sa aking pagkakaalam, i-search nyo sa Wikipedia, mga minamahal, na ipinanganak at nakatira si Along Malapitan
Doon nga po, mga minamahal, sa QC. So, bakit siya nasa Caloocan? Tanong lang po. Alright, yun lamang po mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat. Ingat mga kababayan.